Sa Zoom, mga kasama natin si Attorney Rene Sarmiento. Attorney Rene, good morning ho. Si Danny Buenafe, kasama si Rica at si Peter Musngi. Magandang umaga po, Danny, Rica, and Peter. Opo, attorney, good morning morning. po. Thank you po. Morning, sir. Yeah, good morning, Good morning Attorney. Oo, so siguro nasusundan nyo hanggang ngayon ha, hindi pa rin tapos ang drama dyan sa Senado. Opo. Nakikita nyo naman na tinuloy pa rin ng Blue Ribbon Committee na sa pangunguna ho ni Senator Pia Cayetano. At kahit ito ay may announcement na earlier during a press conference ni Senate President Pro Tem, Senator Gatchalian, na dapat ay walang ngayon, committee hearing dahil nagkaroon sila ng quorum kahapon. So how do you take all of this? Ano ba ang dapat take away natin to all of these developments? So, Attorney Rene. Danny, ang aking pananaw at ang aking aspirasyon sa mga bagay na ito, sana po maayos ng dalawang kampo ang hidwaan na ito. Kasi po, nakakaawa ang ating bayan. Naaantala po ang maraming mga usapin dyan po sa Senado at mga investigasyon. Pangalawa po, nabanggit po ang Abilino versus Cuenco Danny, no, 1949 decision. Ito ay hidwaan din sa Senate presidency ni Abilino Cuenco and ni Abilino at ni Mariano Cuenco. Jose Abilino at Mariano Cuenco. At ano po ang sabi po ng Korte Suprema sa 1949 decision na ito? Na ang mahalaga po yung availability ng mga senador na nasa Senado na kung saan may jurisdiction ang Senado. Availability ng mga senador na nasa loob ng Senado. So kung titinan po natin, yung nasa loob ng Senado kahapon, sila po yung majority po no? At kung pagbabatayan po natin ang Abilino, pwede po silang umaksyon sa mga bagay-bagay na kinakaharap ng ating Senado. Kaya nga po, dahil nga ang decision na yan ay valid pa hanggang ngayon, no? Sana po tingnan po uli ng ating majority, quote-unquote, ang decision na ito para po matapos po ang hidwaan. Pangalawa po, Danny, napakalinaw po sa saligang batas natin na isa sa mga mekanismo para maayos ang hidwaan ay yung dispute resolution, conciliation, or mediation. Ito po ay sa article on Declaration of Principles. The state adopts the general accepted principles of international law. At ano ang prinsipyong ito? Conciliation, mediation, dialogue, no? Sa halip na hidwaan o halip na gera. Nandyan po sa preamble natin yung salitang love, pag-ibig, no? Dapat nagmamahalan po no? Ang ating mga senador, alang-alang po sa ating bayan. So sana po ang ating mga senador ay, lawakan ang kanilang pag-iintindi batay sa konstitusyon, sa UN Charter, at kapakanan ng Pilipino, yung common good na tinatawag sa ating parayambon para matapos pa ang hidwaan na ito. Yeah. So for now, ano ho ang magiging hakbang? Kasi obviously, kung may quorum, sa tingin nyo, validation nyo, mukhang tama naman, meron silang quorum, 12. Pero ano yung sinasite na Senate rules ho kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi raw may violation daw doon, na ibig sabihin 13 dapat ang magic number to elect a new Senate President na hindi naman daw talaga sila napalitan. Attorney Rene. Well, maganda po ang sinabi po ng ating Senate President, no, na 13. Pero kung titingnan po natin, nabawasan na po ang ating Senado. Nawala po si Senator Bato, nawala po si Senator Jinggoy. So it doesn't Yung apply. 24 po, So it doesn't apply na ngayon yung 13 since nawala na yung dalawa, wala na yung coercive. Totoo po. Opo. So mawalang galang sa ating Senate President. Mukhang nawala na po yung 24 na yon dahil nawala na po yung dalawa. Ang requirement po sa ating saligang batas, yung physical attendance. Maraming provision po dyan nakalagay na dapat physical attendance. And that was the intention of the framers of the Constitution, na ang Senado ay deliberative assembly. Meaning, it's a body na mayroong physical attendance. The word Congress means meeting with. Magkikita-kita kayo, no? So, sana man lang ito po ay makita ng ating mga senador para po maayos po ang hidwaan na ito kasi po nalulugi po ang ating taong bayan. Partner? Opo,
Attorney, question din po, Opo. no? Dito po, palagi po binobrought up yung case noong 1949. That is, Opo. in reference pa po, ang pinaguhugutan nila ay 1935 Constitution po, no? Kung di po ako nagkakamali sa mga nabasa ko, binago po sa 1986 Constitution. May dinagdag po tayo na sinasabi na ang Korte Suprema ay maaari na pong mag-mediate when things like this, issues like this in the po. Senate actually happen. Okay Di po. po ba? Ano po ang dapat gawin ng paano po ito mangyayari? Irisolba. Should someone Okay, file opo. a case sa Korte Suprema before sila magsalita? Or can the Supreme Court finally mediate without anyone urging them to do so in the first Okay. place? Alam mo, Bia, nabanggit mo ang salitang mediation at yung balik sa Albino versus Cuenco. Una po sa mediation, natatandaan ko po, Danny, Pia, and Peter. Rika po. Opo. Sa Concon, ano po? Rika po. Opo. Rika. Yes, sir. Opo. Sa Concon of 87, may nag-walk out din po doon eh. May nag-walk out pang ilang mga miyembro. Ngunit sa pamamagitan po sa mediation po ni Senator Lorenzo Tañada, sila po ang bumalik. Bumalik po sila tapos sa ligang batas eh. Pangalawa, sa isang pag-uusap po ng NDF-GRP noon, na kung saan napuntahan na rin ni Dani, may pong stalemate po yung dalawa. But through the intervention of Father Bernas, natuloy po yung pag-uusap at tatapos yung comprehensive agreement. Ibig sabihin, kung hindi po kaya ang dalawang partido, pwede po ang mediation ng isang third party, na isa pong kilalang tao, para matapos po ito. Sana po ma-explore ang possibility ito. Pangalawa, kung hindi pwede, the Supreme Court could come in. Although this is a political question, sabihin natin kasi election po ito, meaning hindi makikialam ang ating Supreme Court. Pero may for me, we have a constitutional crisis going on. Hindi na po yung approaching constitutional crisis, but a crisis that is already existing. Dahil nga, walang batas na maipasa, walang investigation going on, hindi umuusad ang Senado. How can we perform itong bicameral legislature na may House and Senate? Hindi na po, may deadlock na po sa Senado po eh. So sa tingin ko po, this can be elevated to the Supreme Court through an appropriate petition na i-re-raise ng ating mga kababayan. So yun po ang aking pananaw, Rika, sa mga bagay po ito. So, ang nakikita nyo, for now kasi talagang obviously may gridlock, no? Walang umuusad eh. Nagmamatigas parehong kampo. Tinuloy nga itong Blue Ribbon Committee kahit sinasabi nga wala talagang dapat mangyaring hearing ngayon. So, nakikita nyo ba yung senaryo na let's say sinasabi nyo nga dapat iharap na nga sa Korte Suprema. Ibig sabihin, ang posibleng mag-raise niyan kung sakaling magmatigas din syempre, mga Gatchalian group, yung petition for quo warranto, iharap sa Supreme Court, nakikita nyo ba yung senaryo na nadadali niya sa Korte Suprema ng Senator Alan Peter Cayetano, Attorney Rene? Yan po isa pong senaryo po yan, Danny, dahil nga may crisis constitutional na po tayo ang ating government. Kumbaga, may paralysis na po Kasi tripartite separation of powers tayo, executive, judicial, legislative. Yung legislative, hindi na po gumagalaw po Yung House, hindi rin makagalaw dahil kulang po ang Senado. So sa tingin ko, pwede pong i-file ang petition po ito. Pwede pong sa panig ni na Senator Win Gatchalian o any taxpayer na interested. Kasi ang kailangan lang, material interest injured interest. We are injured. We are affected by this process. So sa tingin po may dahilan na para iakyat ito sa Korte Suprema o walang third party malalapitan o mamagitan sa kanilang dalawa. Attorney Rene, putulin lang namin kayo dahil Opo. may papasok lang kaming report from our Senate reporter, si Robert Mano. Robert, anong latest dyan? Teka. DZMM Special Coverage. Nawala. Si Robert, siya ho yung nakabantay dyan sa Senado, no? At pinipilit rin ho namin makuha ang iba pang mga senators kahit kahit saang kampo. Basta minority o majority, hindi pa rin namin makuha dahil siguro abala nga, both camps
Anyway, partner, anong takeaway mo habang nag-aabang pa rin si Anim na Atty. daw Rene? yung nandun ngayon sa kampo ni Alan Peter Cayetano. So, Oh. anim na, sabi ko, di missing pa yung 4. 4 na Okay. lang. Oh. Tumating na si Loren, di ba? Nandun si Loren. Garda. Oo. Okay. So, Si Atty. Rene, meron kang tanong? sige. Attorney, nandiyan ka pa? Nandito po ako. Okay, Alam salamat niyo po. Salamat po ng marami. So, Opo, nandito pa rin Okay. po ako. Kasi maganda po pinag-uusapan po natin. Yes Alam po. mo, Danny, Rica and Peter, yung word na Senado comes from the word Senatus, Council of Elders. At yung Senator Senex, meaning wise man. So sana po yung intensyon na ito, nung pinanggaling historically ng Senado, ay consider po ng ating mga senador, no? We are appealing to them for the sake of our country, for the common good. ako po. Attorney, parang Council of Elders, ano ha? Opo. Sa Tagalog, sa Tagalog, magulang. Kakagulangan. Opo. Pero where do you see this itong nangyayari ngayon, no, which is not exactly one of the brightest points in Philippine history. Oo. Where do you Ang see takeaway this ko po. leading to po? Alam mo, ang take-away ko sa mga nangyayaring ito. To me, this could be a blessing in disguise. Kasi alam mo, Danny, itong mga pangyayaring ito could be the basis of a new legislation and hopefully a new constitution in the future. Tandaan po natin, ng saligang batas at batas ay produkto ng sigalot ng lipunan. Revolusyon, himagsikan, rebellion, gaira, etc. These were formulated because of sigalot po kaguluhan sa lipunan. Yun ang ating isang pakinabang. Oo. Opo. Pangalawa, ang isang take-away ko, na of course may hidwaan po tayo. Sa kasaysayan, hidwaan hindi naman kumbaga pang matagalan, not protracted. Matatapos din ito. May katapusan din ito. Ang isang factor, kailangan na po natin Rica, Danny, and Peter, dagdagan natin maliban sa diskusyon ng panalangin. Yun. Attorney Rene, pasok lang Opo. ho natin ha. Ready na ho ang Sige po, ating sige po. Senate Please stay reporter. with us, sir. Ayan, sorry, pasok natin later si Attorney Rene. Anyway, si Robert Mano nasa Senado. Anong latest, Robert? DZMM. Robert, at basta nakatabay kami dito no for any updates no. Salamat, Robert. Balik mo na tayo niya. Okay, tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating special coverage dyan sa Senado. Ngayon naman ay balikan natin uli si Attorney Rene Sarmiento, isa sa mga bumalang kaso ito ng 1987 Constitution. Attorney Rene, nandiyan pa ho kayo? Dito po ako. DZMM. Special coverage. Attorney Rene, are you Opo, back? nandito po. Oo. Nandito po ako. Okay. Nandito po ako. Okay, Nandito po ako. siguro nandito na kami, wind up na kami sa interview sa inyo. Pero yung isa lang Opo. tanong, dahil to change now the Senate President, there should be a quorum, o hindi, wala na yung quorum, no? There should be a session. Ibig sabihin, ngayon, nag-sinedye na, adjournment na. So, kailangan, kung magkaroon man ng special session na mukhang, sabi naman ni Gatchalian, ay mukhang pagbibigyan ng Pangulong Marcos, do you think this will be the time? Kasi mukhang nagbabay time din ng majority ngayon na baka makakuha sila ng 13. So anong tingin nyo, ang basa nyo, if you use talaga na kailangan in conformity with the 1987 Constitution? Dalawang bagay, Danny. Isang paraan yan, ang Pangulo to call a special session po. Isa po paraan po yan. Pangalawa, sa tingin ko dahil sa hidwaan, tapos itulakan, iringan, o abangayan dyan po sa Senado ngayon, baka time to elevate this matter to the Supreme Court. Tama po kayo, yung petition co warrant to, pwedeng ito po isang isang partido questioning the position of one holding authority. By what position or authority you're holding on to that authority. So sa tingin ko, baka it's either the President calling special session or sa tingin ko, pwede na rin po isang any interested party, injured party, na Pilipino ang pwedeng umakyat sa Korte Suprema isang petition for quo warranto. Or isa sa mga partido po ng hidwaan na ito. Attorney, kung ang magpa-call po ang presidente ng special session, obligado po ba silang lahat umattend? At pwede rin po ba na i-boycott pa rin ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kung ang presidente na ang nagpatawag ng special session? Arika, yan po ay nasa ating saligang batas, yung pagtatawag ng isang sesyon.
So again, irespeto natin yung authority ng ating Pangulo. Otherwise, ang constitutional crisis po ang lalabas po sa ating bansa na hindi naman maganda at kaaya-aya. So sana po sundin po natin at kung magkaroon ng sesyon, pag-usapan po nilang lahat, no, ang bagay na ito. I think this is, kumbaga, beyond the impossible solution. Lahat may paraan po may lahat may paraan. So using their wisdom and love for country, patriotism, they should exhaust everything, every ounce, every inch of patriotism na maayos po ito. Okay, maraming salamat, Attorney Rene, sa oras na ibinahagi ninyo. At syempre, babalik-balikan namin kayo yung mga future na mga engagements dito. Salamat po. Salamat po, Danny, Rica, and Peter. Thank you, Attorney. Thank you po. Opo. Okay, yan ho si Attorney Rene Sarmiento, isa ho sa mga framers ng 1987 Constitution.